Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Wala talaga, tanga. Wala talagang pupuntahan dahil ayaw talaga nila makipag-ayos sa'yo hanggat hindi mo nga nahihit o nare-reach or at least kinokorek yung pagkakamali mo. Unang-una sa lahat, Bongbong, alam mo ba na may pagkakamali ka? Kung wala kang pagkakamali, putang ina in the first place, bakit ka makikipag-reconcile? Nambabae ka. Nambabae ka, no? Chinukchak mo ng chinukchak yung kabit mo. O nahuli ka ng asawa mo. O tapos sasabihin mo sa asawa mo, bati na tayo. Oo, baka gusto ko makipag-ayos sa'yo. Tapos sasabihin ng asawa mo na makikipag-ayos ka sa akin matapos ang ginawa mo. O mangako ka na hindi ka na uulit. Hiwalayan mo na yung babae na yan. Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Ano ka ba? Ba't ko hiwalayan yung babae ko? Ang usapan lang naman dito, magbati na tayo. Pag ayaw, hindi pa pwedeng nakikipagbati na sa'yo kung ano-ano pa hinihiling mo. Gago. Tangina mo, ikaw may kasalanan Ikaw ang salot Ikaw ang salot sa samahan ninyong dalawa Tapos gusto mo makikipagbati ka, ganun-ganun na lang. Gusto mo okay na yun? Okay na, apir-apir na tayo, ganun? Ayaw. DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. 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 Hoy. Ano na? Ang balita. Ay, magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Mga bossing at tayo ay nandito na naman upang magkwentuhan, pasakitin ng ulo, atay, kalamnan, kasukasuan, balumbalunan, puso, isipan at kaluluwa ng lahat ng mga suwitik, ng mga putok sa buho, mga kawatan, magnanakaw, mga mambubudol, sinungaling, mga adik, mapagsamantala sa kapangyarihan, mga iskalawag, lahat ng mga mandurugas, mandarambong, mga kurakot, mga buwaya, sindikato, kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan, binabati natin ang lahat ng mga banateros worldwide. At syempre batiin ko malupit ang lahat ng mga kaibigan nating Grab drivers. Ingat kayo sa inyong mga biyahe. Ingat sa mga biyahe, wag mainit ang ulo. Masyadong matraffic ngayon, wag masyadong pakaiinit ang ulo. Makinig lang kayo sa mga vlog ng Banateros, lalamig ang mga ulo nyo. Kasi nagpalinis kasi ako ng aircon ng aking sasakyan. So wala akong sasakyan. Kasi kailangan mini-maintain mo, hindi lang yung gamit ka ng gamit sa sasakyan. Kailangan lagi mo mini-maintain yan para humaba ang buhay niya. O syempre, usually PMS. Aside from that,
O kailangan mo ding magpalinis-linis ng aircon. Baka mamaya yung nilalanghap mo toxic na. Ayan, so nagpamintay. Kaya yan, so nag-grab ako. Oo, at naka-disguise na nga ako. May naka-duster ako. Tsaka naka-wig. Oo, pero nakilala pa rin tayo ng ating mga kaibigang Grab driver. Lagi din yan. Kapag ako ay babiyahe papunta sa ibang lugar na nag-grab ako papuntang airport, almost every Grab driver na nakukuha ko ay nakikilala tayo. At malakas na malakas tayo sa mga Grab drivers. Sabi nila lahat daw sila ay nanunood ng programa ni Boss Dada, lalong-lalo na ng Banateros sa SMNI. Kaya shout out sa lahat ng mga Grab drivers na nasakyan ko na talagang makabayan, nagmamahal sa Pilipinas at talaga namang sukan-suka na sa pagmumukha ng mga demonyo sa gobyerno. Ay grabe mga bossing. Sabi nga nila lagi daw sila nakasubaybay. Tapos kaya mahilig ako magtanong-tanong sa mga driver, kumusta kuya? Kamusta ang pulso ng bayan? Duterte tayo. Lahat sila gigil na gigil dahil nadaya daw tayo sa eleksyon. Tingnan mo halos karamihan ng mga nasasakyan ko yan ang sinasabi. Nadaya tayo. Kanina yung huli ko nasakyan, kuya, di ko natanong yung iyong pangalan. Yung ibang mga Grab drivers nagsiselfie kasama natin. Pero minsan hindi ko natatandaan yung mga pangalan nila. Hindi ko kayo ma-shoutout isa-isa. Pero kilala nyo kung sino kayo, yung mga naghatid na kay Boss Dada sa airport, yung mga naghatid na kay Boss Dada sa mga patutunguhan niya. Magandang araw sa inyo at sana swertihin kayo sa inyong mga biyahe. Mag-ingat kayo. Kapag kawatan yung sumakay sa inyo, ilaglag nyo. Mag-ingat ng maigi at saka yun sa mga angkas driver, angkas rider, yung mga lalamove. Mag-ingat kayo, malapit na magtagulan. Mga baha-baha dyan, putang ina niyan. Alam nyo naman, yung flood control project ni Bongbong Marcos, flood control talaga, kinokontrol yung flood. Putang ina, iniipon. Baka malunod kayo Siguraduhin nyo kayo equipped with pang-ulan at pang-araw. Mahirap pa ma-heat stroke. Uminom ka rin ng maraming tubig para malamig ang ulo nyo. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga Grab driver, ang traffic sa EDSA, punyemas na yan. Kaya nga kahapon, si Banat Bay nakamotor na Pumunta sa studio ng SMNI. Ako din, nakamotor ako kahapon dahil color coding ako Putangin na, may color coding na, mayroon pang ad-even. Diyos ko po. Gusto nyo yata maglakad na ng mga Pilipino. Buti sana kung yung ating transportation system, yung ating mass transport ay katulad ng sa ibang bansa. Putain na, yung linya ng tren natin, iisa. Hindi na pala, tatlo na. LRT 1, 2, 3, putaragis yan. So sana kailan kaya tayo aasenso yung ating transportation business, no? Yung ating transportation na mass transport system. Kasi yung carousel na yan, animal yan Bago ka makarating doon sa sakayan, putangin na, para kang umakyat ng bundok. Ang tataas ng hagdan, hindi gumagana mga escalator at elevator. Wiset, pero okay lang yan to give way para sa malupit na rehabilitation ng EDSA. Putang ina, kaya gagawin nila sa EDSA? Kasi pag diluwagan mo naman yung EDSA, tatamaan lahat ng building. Katulad dyan sa may Ortigas, yung Mega Mall. Tragis yan, pagka winidening mo pa yan, baka mawala na yung Mega Mall. Diba? Dapat tanggalin yung mga mall. Sa yung mga mall na nasa EDSA, tanggalin yan. Para lumuwag ang EDSA. Hindi, para sa ikaw unlad ng EDSA at tanggal ng traffic sa EDSA, go lang. Mabusigin na, tanggalin nyo na. Isarado na yan para gawan natin ng paraan. Pero kung ako lang gawin nyo ng double decker ang EDSA, yung may ibabaw, may tulay. Iba yung papunta roon, iba rin yung pabalik para talagang maluwag.
Kaya konting lamig lang ng ulo, wag mainit ang ulo. Pucha, kanina lang nakikipagmurahan ako sa kalsada. Paano mo nagmamaniobra ako, busina ng busina yung kotse. Sabi ko, ba't busina ka ng busina? Maraming tanga kasi sa kalsada talaga. Nakita na nagmamaniobra ang ganun, putang ina, busina pa ng busina. Kaya sabi ko, lalo ko tinagalan. Sabi ko, tapos binabaan ko ng bintana. Sabi ko, ano ba problema mo? Ba't busina ka ng busina? Gusto mo lumipad ka. Pero baon kayo ng baon kayo ng mga lamig ng ulo. Kasi baka memyang tatapang nyo sa kalsada yung mga makatapat nyo. Utay na, mas matapang pa sa inyo. Mahirap yan ha. Magpakabait kayo pag nasa kalsada kayo Oy, pasalamat din tayo sa lahat ng mga kababayan nating nanonood. Yung mga bago natin subscriber, lumang subscriber, nagla-like, nag-share, lalo na yung nagsa-super thanks. Maraming salamat sa inyo Oy, ikaw. Ikaw. Ikaw nga, patingin-tingin ka pa. Tingin ka pa sa gilid mo, ikaw. Nanonood ka, hindi ka pa nakasubscribe. Nakalimutan mo. Ikaw nga. Nanood ka ng nood, hindi ka pa nakaka-subscribe. Subscribe ka muna, bilis. Labas ka, subscribe, hit the notification bell para lagi kang notified. Tapos, mag-like and share ka na rin bago ka mag-comment. Sige na. Hindi ba? Go mga bossing. At ano ba ang ating mga pag-uusapan? Ako malupit ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin yung mga litanyang malulupit ng ating presidenteng putang ina may dual personality. Ayan. Sige, na natin to. Hinaan na natin to dahil magpi-play na tayo ng video para naman. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong paboritong vlogger, si Boss Dada. Basta wag kayo maniniwala sa akin O lahat ng sasabihin ko lahat ng sasabihin ko ay walang katotohanan. Walang katotohanan ang lahat ng sasabihin natin at ang lahat ng mga natin dito, kwentuhan natin ay for entertainment purposes na. Huwag nyo masyadong siseryosohin. Basta sobrang seryoso nyo, isuod kayo sa ICC. Yung mga mababait masyado dyan, yung mga pinanganak sa sabsaban, huwag kayong manood dito kasi wala kayong matututunan ditong wala kayong matututunan ditong pang mababait na tao. Kung gusto nyo ng mabait, manood po kayo ng mga cooking show. Ayan, ang dami po sa YouTube, yung mga cooking show. Yung ayaw naman na maingay, pwede na rin kayong pumunta sa sementeryo. Ayan, matahimik dyan. Paminsan may nag-iiyakan lang. Pero tahimik na tahimik dyan Tsaka yung mga yung mga galit sa pagmumura. Ayan, pumunta kayo sa Vatican. Huwag kayong tumambay dito. Dahil sigurado ko kung kayo ay loyalistang bobo, masasaktan kayo rito talaga. At ayun na nga, wag na natin patagalin pa itong ating pinakamahal na Pangulo. Pinakamahal dahil putang ina lahat nagmahal. Simula noong umuputong hinayupak na ito. Sabi nga nila mamimigay daw ng ginto. Putang ina, bukod sa gintong pangako, nagmahal parang ginto lahat ng bilihin sa Pilipinas. Tapos itong pagmumukha nitong makapal, pabago-bago ng isip mga bossing. Sabi nga nila pag tinanong mo nga sila, sabi nga nila, di ba, yung kahapon na vlog natin, sabi ito daw kupal na ito. Kapag sinabi niyang Biyernes ngayon, kailangan mo talagang tiyakin na Biyernes ngayon dahil sa sobrang sinangaling nitong kupal na ito. Mapapadalawang isip ka talaga pag may sinasabi siya. Dapat to tahiin ng bibig nito dahil lahat ng sinasabi nito kabilagteran doon sa ginagawa niya Putangin ng tao na ito. Ngayon lang ako nakakita ng tao na ganito ka sinungaling. Putangin na. Mas sinungaling pa to sa sinungaling. Yung kapitbahay yung sinungaling na chismosa, putangin na, itapat mo rito, walang sinabi yun. Eto yung putragis siyang kausap mo lang ngayon.
Nangutang sa'yo ngayon. Puta, pagtalikod, nakalimutan na yung inutang sa'yo. Oh, ito yung tao na putang ina bilib na bilib sa sarili. Akala niya siya pinakamagaling na tao sa buong mundo. Pero hindi niya alam, pag nakatalikod siya, putang ina, diring-diri yung tao sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, pumunta to dyan sa Malaysia. Meeting ng ano yan, lahat ng mga leader sa buong mundo. Puta, alam na alam ng buong mundo kung anong katarantado ang ginawa niya sa bayan niya. Tangina, sinong maniniwala sa'yo kung ipinagkanuno mo yung hindi lang yung isang kababayan mo, actually lahat ng kababayan mo. Oo, lahat ng kababayan mo talagang tinrider mo, hindi lang yung isang tao. Tibayan mo. Oh. Eto, meron siyang bagong pakana. Na yung impeachment daw ni BP Sara ay wala daw siyang alam. Putang inan to. Napakasinungaling talaga ng hinayupak na ito. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na talagang may kinalaman tong gunggong na ito. Ayan. Oh, mamaya papakita ko sa inyo yung halimbawa. Oh, kung gaano kasinungaling itong kupal na ano nito, na nilalang na ito. Oh, pero i-play muna natin yung kanyang bagong kabulastugan. Oh, patungkol sa impeachment na yan, ha. Oh, sabi ko nga sa inyo, saan unang nagsimula ito? Nagsimula ito, mga bossing, kay Toby Chanko. Oh, na kesyo ayaw daw niya. Hindi daw niya siya informed tungkol doon. Pero putang ina nung yung impeachment. Yung nailatag yung impeachment nung nakaraan, napakayabang nitong hinayupak na ito. O, pakinggan natin yung kanyang sasabihin tungkol dyan. During your podcast na sawa na yung mga tao sa politika, and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm not sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. It's nasa kanila yan eh. Mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going. Tanga naman kasi nung nagtanong eh. Isa rin boba din eh. Painang yan, ayaw sa politika, pero mag-start na yung... Tama rin naman si Bongbong dito. Tangin ng bobo. Tama rin naman, kasi ayaw mo ng politika, pero mag-start na yung, hearing sa gantong... Putangin mo, anong problema? Anong masama dun? Ano masama dun? Kung ayaw niya ng politika, tas mag-start na yung, yung hearing, co-equal branch yan ng pamahalaan, yung Congress at yung Senate. So, walang pakialam, mamalakan yan kung anong ginagawa ng Congress at ang Senate. Putangin ng mga reporter ito, mga bobo. Ninyo, kaya ang gulo-gulo na ng Pilipinas eh. Putangin na yan eh. Tanga na nga itong ini-interview nyo eh. Tapos, ang tanga-tanga nyo pa magtanong. Diyos mio, nakakadiri, nakakahiya tong mga to. Nag-aral pa kayo. Kaya wala nanonood sa inyo eh. Kaya po siya, ang pinapanood ng mga Pilipino, mga vlogger, dahil... Tanginan nyo, puros kayo mga kabalbalan dyan eh. O sige, anong sagot? To conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along. And I think that's what will happen here too. So, we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang itong mangyari so as hindi na lang How magulo many yung times do you have to say that? Ang haba-haba kasi ng tanong eh. Ang na short and sweet, sabihin mo lang. Magsisimula na po yung impeachment, sir. Oh, BBM, magsisimula na yung impeachment. Anong masasabi mo? Oh, ikaw ba ay gusto mong ma-impeach si BP Sara o hindi? Putang ina, ganyan magtanong. Gunggong. Tangin ng mga reporter na ito. Oh, para na kayong pinagli sa kamote lahat. Oh, pinagli na kayo sa kamoting kahoy. Pukin ang ina ninyo. Ang papalabok. Masyadong mapalabok.
nilinaw nyo po sa inyong statement na ayaw nyo po sa impeachment. Mag-start na po yung impeachment. Kayo po ba ay pabor sa pag-impeach kay BP Sara, ganyan? O kaya kayo po ba, kung sakali na ma-impeach si BP Sara, ano po ang gagawin nyo? Ganyan tanong para sumasabog. O kaya, ganito, ayaw nyo po ng impeachment, pero yan po, magsisimula na po sa June 2. Since ayaw nyo po, kayo po ba ay gagawa ng hakbang? May kakausapin po ba kayo sa mga inyong colleagues para hindi na po matuloy yan? Kasi po kayong presidente ng Pilipinas. Kung talagang ayaw nyo, may magagawa kayo. Pero kung ayaw, sabi nga, kung gusto naman, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Mga ganyan. Tangin lang yan kung ano-anong tanong nyo pang grade 1. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso. Ayan, dito tayo mag-focus. I didn't want an impeachment. Lahat ng kakampi ko ay hindi nag-file ng impeachment complaint. yan. So dito tayo mag-focus. Sabi niya, lahat ng kakampi ko ayaw ko ng impeachment. Lahat ng kakampi ko hindi nag-file ng impeachment. Pero tanga ka ba? Tanga ka talaga. Hindi sila nag-file ng impeachment, pero pumirma sila sa impeachment. Kung hindi ka ba naman tanga? At ibig sabihin, lahat ng pumirma na yan sa impeachment ay kakampi mo. Maaaring hindi sila ang nag-file, pero sila, yung mga congressman, pumirma sila doon sa impeachment. Anong ibig sabihin nun? Anak ng tinapay, mambubudol ka na naman eh. Oo, sir, pumirma po yung mga kakampi mo. Hindi po sila nag-file. Actually, yung mga nag-file, kakampi mo din yun. Kasi ang mga nag-file, mga makakaliwa. Kakampi mo yan, sir. Kunyari ka pa eh. Na hindi mo kakampi yung mga yan. Hindi ba nakipag-peace talks ka nga sa mga yan? Matapos yung peace talks ninyo, hindi ba parang sila na yung nagpapatakbo ng bayan? Simula nung nag-peace talks kayo, wala nang nagrarally sa kalsada. Lahat ng mga ralista, putang ina, nasa kamara na. Hindi ba nandoon sa lamesang pa-square na ganyan? Pinipicture-picture mo pa mga puki ng ina niyan. Sumisigaw pa ng kung ano-ano, Duterte resign, Sara impeach. Dati nasa Commonwealth yan o nandoon yan sa may bilog, sa circle ng rotonda, doon nagsisisigaw yung mga patay gutom na yan. Dati nasa labas ng mga eskwelahan nila, sa mga bakuran ng eskwelahan nila, dyan nagpipikit ang mga hayop na yan. Pero simula nung nakipag-peace talks ka, putangin na yan, nandiyan na sila sa loob. Sa mismong grounds na ng Kamara, ang bahay, ang lugar na yan ay taong bayan ang nagbabayad, nagmi-maintain dahil sa buwis. Tapos yung kalaban ng gobyerno na mga makakaliwa, nandiyan dyan nagrarally sa loob. Kakampi mo din yan. Kakampi mo yan. O tingnan mo. O sino ang mga complainants diyan at ang mga sino ang mga nag-aasikaso, nagsasama-sama, nag-o-organize ng mga complaints patungkol diyan sa ICC case ni Pangulong Duterte. Hindi ba puro makakaliwa? O ngayon, yung mga makakaliwa na yun, nagtagumpay ba sila under your leadership o hindi? Nagtagumpay. Bakit? Tayo na napadala nila yung numero 1 kalaban nila, si Pangulong Duterte. Naipadala sa Hague. So, sino ang pinasaya mo doon sa ginawa mong yon na pagpapadala kay Pangulong Duterte sa Hague? Ang pinasaya mo yung mga komunista at mga durugista, tarantado ka. Walang Pilipinong sumaya. Walang Pilipinong nagustuhan yung ginawa mong pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Wag mong sabihin hindi ikaw nagpadala ron. Nahuli na yung spokesperson mong si Claire Castro.
Sinabi na wala ka naman daw maling ginawa doon, wala naman daw paglabag sa batas. Oh, so ibig sabihin, ikaw talaga ang punot dulot pinuno ng kadimonyohan na yan. O tas sasabihin mo, hindi mo kakampi yung mga hindi mo kakampi yung mga nag-file ng kaso na yan, makakaliwa. Putangin na yan. Kita mo nga si Franz Castro, hindi nakukulong kahit guilty na. O nakita mo yung Duterte youth hanggang ngayon hindi makaupo dahil nireklamo ng mga makakaliwa. So ang nagpapatakbo sa bayan natin ngayon, kaliwa. Napakasinungaling mo talaga eh. O sige, diretso. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, Ulul! Style mo bulok. why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Patawa-tawa ang ulul. I did not want impeachment daw. O, ito ay pakikita natin kung gaano kasinungaling itong kupal na ito. O, ito, ipakikita natin kung gaano kasinungaling itong buwisit na ito. Ayan ha, o. Ayan, o. Nung una, mga bossing, ito ang statement nung tarantado. O, kasi nga, wala daw siya. Sabi niya wala daw siyang kinalaman, ayaw daw niya ng impeachment. Kasi akala talaga nitong engot na ito, hindi natin itinatago yung mga kabulastugan niya eh. Sanay na sanay itong kupal na to magsinungaling. Lagi siyang nakakalusot eh. Sabi ko nga sa inyo, nung yan pumasok sa KOJC yung mga pulis, sabi niyan wala daw baril. Never niyang kinurek yun at never siyang siningil ng mga media tungkol doon. Putang ina ng mga media to, mga salot din eh. Oh, hindi sir, may mga baril. Ito yung video, may baril oh. Hindi man lang nila ginanon, putaragis na mga yan. Kaya ngayon ito, akala niya he can always get out of lying. Akala niya na kaya niya magsinungaling kasi nga walang nagko-call out sa kanya. Well, ang Banateros, iko-call out natin ang kasinungalingan nitong kupal na ito. O, ito ang sinabi ng Gunggong. Sinabi ko sa kanya na this process has already begun. So, it's your duty now to support the process. So, do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. I didn't know he'll be the first to sign though. Ayaw mo ng impeachment, pero noong inilapit sa'yo ng anak mo, you supported him and you told him to do his job. Kung hindi ka ba namang gago, sabi mo sana sa tanga-tanga mo rin na anak, magkakaroon ng problema ang bayang Pilipinas dyan. Magkakaroon ng division, mga galit ang mga Pilipino. She's really very popular. Not only that, alam naman natin na yung mga Duterte na yan, hindi nila gawain yan. At saka yung pera na yan na hinahanap nila, sa atin galing yan. Ako nagbigay niyan eh. Madadamay pa nga ako dyan eh. Kasi ako nag-grant, ako naglipat ng pondo na yan sa kanya para gastusin. Di ba? So, matagal ng hati ang Pilipinas. So, bakit hindi na lang natin ayusin? Oo, kasi yung impeachment na yan, it's actually a waste of time. Oo, kasi wala naman talagang impeachment na hindi political eh. Political yan, anak, politika yan. So let us stop politicking, let us just do our job, our mandate, let us just serve the people. Oo, kung sa tingin ninyo she committed an act of itong pagnanakaw sa gobyerno, just file cases sa ombudsman and let the ombudsman do their job. Ganun na lang, di ba? Kaya tayo rin naman magnanakaw din naman tayo eh.
Oo, tapos sisilipin natin yung pagnanakaw ng iba. Mga ganyan, di ba? O, ito naman ang sinabi nung anak niya, as to why I was the first to sign, alangan naman na sasabihin ng tao na gusto nilang hukayin ng lolo mo at itapon ng katawan sa West Philippine Sea. Gusto niyang patayin ng Pangulo at ang First Lady na aking mga magulang. Gusto niya patayin ng Speaker. Bakit naman magugulat ang tao na pipirma ako dyan? O hindi ba yan yung sagot ng dalawang yung kumbaga may dalawang pinakatanga sa mundo, ayan yan. Oo, noong nagpasabog ng katangahan ang langit, gising niyang mag-ama na yan dahil hindi sila natutulog sa gabi. O tapos ngayon, eto, ang sasabihin mo, lahat ng kakampi niya, hindi daw nag-file ng impeachment. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi naman daw niya masasabing kaya niyang utusan. So why do I have to keep explaining that? Kasi nga sinungaling ka. Nung una, parang sinusuportahan mo yung impeachment, ini-encourage mo pa yung anak mo na gawin niya yung trabaho niya, tapos ngayon, papaniwalain mo ang tao na ayaw mo sa impeachment, ulupong ka. Yan, ganito kasi nungaling ito si Bongbong. Kaya nga sabi nga ni Winnie Monsod, just don't listen to him. If you want to know what the position of the president regarding pressing issues, just look at what he is doing. Wag mo nang pakinggan yung sinasabi niya kasi iba yung sinasabi niya doon sa ginagawa niya. Hindi siya talaga stable, hindi talaga siya consistent. Alam mo, kaya ako naiinis at kaya ako ganito mag-react kasi putangin ng tanga-tanga eh. Buti sana kung walang record ng taong bayan ng mga kasinungalingan niya. Punong-puno tayo ng record ng kasinungalingan. Sabi ko nga sa inyo, ang dami nilang pinapatawag dyan sa NBI and sa Kamara ng mga fake news eh. Ito ang kauna-unahang fake news eh. Oo, hindi nila maipatawag. Sabi ko nga sa inyo, pati nga sa confidential funds, kung gusto nyo talagang magkaalaman at i-audit ang confidential fund ng bawat... okay ako dun eh. Okay ako na lahat ng confidential funds, lahat ng pondo ng mga nasa gobyerno, mas okay sa akin na i-scrutinize natin. Dapat lang talaga lahat, hindi yung selected. Di ba? So eto ngayon, mga bossing, kayo na ang bahalang humusga. Maniniwala pa ba kayo sa isang sinungaling na ayaw daw niya ng impeachment pero ayan, nag-push through yung impeachment. Tapos in-advisean naman niya yung anak niya. Hindi ba? So ibig sabihin ganyan kahina itong mokong na ito. Ayaw niya ng impeachment pero yung anak niya hindi siya pinakinggan. So anong tawag sa'yo? So pati anak mo walang respeto sa'yo. Ayaw mo ng impeachment pero yung anak mo gusto ng impeachment. So anong klase kang tatay na hindi mo man mapasunod yung anak mo? Kung wala kang kwentang tatay sa anak mo, walang tiwala yung anak mo sa mga pinagsasasabi mo, what ine-expect mo? Na yung mga Pilipino na pinagsisilbihan mo maniniwala sa'yo, yung anak mo nga hindi mo mapasunod. Pasunurin mo muna yung anak mo sa mga kabulastugan mo, ha? Pasunurin mo muna bago kami maniwala sa'yo. Ayaw sa impeachment. Ulul, hugas kamay ka kamo. Hugas kamay ka kasi nga, puta sinisingil ka na. Noong mga pinangakuan mo na mananalo sila sa eleksyon, sigurado ako sinisingil to ni Abalos, ni Tolentino, ni Bong Revilla, ni Manny Pacquiao, ni Abby Binay. Hindi ba? Putang ina, dahil sa kagagawan mo, yung mga alyansa mo sa Inidoro pinulot. Asa, si Boss Dada. Talo din naman yung mga kandidato nyo. At least kami, natalo kami dahil alam namin, dinugas kami. Ang problema, yung mga kandidato nitong ugok na to, simula pa lang wala nang kapag-apag-asa.
Alam mo ba, nag-usap kami ni Philip Salvador nitong nakaraan. Nagkita kami. Alam mo, sabi niya sa akin, Boss Dada, alam mo, kahit natalo ako, hindi ako nalulungkot. Bakit? Umikot tayo sa buong Pilipinas, nangampanya tayo, naramdaman natin pare-pareho kung gaano tayo kamahal ng tao. Doon pa lang panalo na ako. Di ba? Oh. Tinanggap kami, minahal kami ng tao, sinisigaw ng tao yung mga pangalan ng nire-representa namin. Sinisigaw ng tao si Pastor, sinisigaw ng tao yung Duterte. Oh. So doon pa lang panalo na kami, alam namin nanalo kami. Eh kayo? O dahil sa kabalbalan nitong kupal na ito, yung mga kandidato niya hindi na nakaikot sa buong Pilipinas. Kasi nga, putangin na, yung principal nila, ewan ko, kulang-kulang. Oh, ito pa, pakinggan pa natin itong isang balita. Oh, pakinggan pa natin itong isang balita patungkol diyan. Oo, itong hindi daw siya magre-resign. Sige. O, mantakin mo ha. O, yan. Hindi daw siya magre-resign. O, pakinggan natin itong balitang ito. Hindi bibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang tasang sagot ng Pangulo sa panawagang bumaba siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. You I want to will respond? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, so, pinagre-resign siya. So, sabi niya, bakit ko gagawin yun? Tangina yung drug test nga, hindi niya ginawa yung mag-resign pa kaya. Makapal ang mukha niyan. Palagay ko pinaglihito ni Imelda Marcos sa balat ng kalabaw eh. Oh, baka yun ang nginangal-ngal nito ni Imelda nung pinagbubuntis niya tong tokmol na ito eh. Bakit siya magre-resign? Pakialam niya sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, this person claims that he's a Machiavellian. You know what a Machiavellian means? A Machiavellian person is the person na wala akong pakialam whether you like me, love me. I'd rather be feared. So, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin, wala kayong paki. I am the boss. So, ayaw nyo at sa hindi, bahala kayo sa buhay niyo. So, bakit siya magre-resign? Bakit siya magre-resign? Pangarap niya yan. Putangin yan. Sabi ko nga sa iyo, yung magpa-drug test nga, hindi niya ginawa yan pa kayang mag-resign. Oh, pero considering na pinagre-resign ka ng taong bayan, anong sabi niya? Hindi ako tumatakbo sa problema. O so, ibig sabihin, may problema. Ibig sabihin, alam niya na may problema. Hindi daw siya tumatakbo sa problema. Eh, ang problema nga po, ikaw. Ikaw ang kaisa-isang tinik sa lalamunan ng mga Pilipino na utangin na kahit anong saging ng kain ng saging ng buong kanin, hindi ka talaga mawala-wala. Oo, kaya nga sabi nila, mag-resign ka na lang dahil ayaw mo naman daw magtrabaho. Sabi nga ni Norberto Gonzales eh. Nakikita mo naman sa kanya na talagang ayaw niya magtrabaho. He's just there for the position. Nandyan lang siya para sa titulo. Pero tatanungin mo siya kung magtatrabaho. Tinan mo, hindi niya nga alam eh. Kung sino sa mga tao niya yung hindi nagpe-perform. Kaya nga full overhaul na lang siya eh. Overhaul tayo, tapos yung mga hindi ko kilala, tanggalin lahat ng mga kapanalig ko, i-retain. Di ba ganun ang nangyari? That's how awful, that's how tamad. And hindi ka hands-on etong tolongges na ito. Wala talaga siyang kaalam-alam sa bayan niya. Ni kabinete niya, di niya alam sino nagtatrabaho sa hindi. Oo, sabi ko nga sa inyo, si Enrile na nga lang eh. Si Enrile na nga lang. Sabi ko nga sa'yo, palagay ko wala na yung silbi dito eh. Pero nakakalimutan niya na advisor niya siguro si Enrile. Pucha, antindi rin naman kasi ni Enrile, no? Alam niyo ba si Enrile? Pucha yan. Nakailang life insurance na pala yan.
Ang dami na nangamatay na lahat ng mga ahente niya ng life insurance. Puta ina, siya buhay pa. Oh, yan ang mga tao niyan. Yan yung mga hindi niyan tatanggalin. Pero ayun na nga, alam niya na may problema sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, may problema. Hindi ako tumatakbo sa problema. Oh, anong gagawin mo sa problema? Sinusolusyonan mo ba? Alam mo kung ano solusyon sa problema? Mawala ka. Sabi ko sa inyo, yung pagsagot pa lang niya, ano na eh, wala na. Ito, hindi to, kasi to, sabi ko sa inyo, hindi to pwedeng interviewin. Anong sabi? Anong sabi ni Katon Ying? Ang bait-bait nyo kasi. Putang ina, may mabait bang ganyan? Ganyan sumagot, di ba? Pinagre-resign. Tapos parang, anong resign? O, tingnan pa natin sasabihin niya. So, what good will that do? Ito ang malinaw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng kanyang mga kritiko Di ba kung ako pinagano si Pangulong Duterte pag gano'n mo, Pangulo, mag-resign ka na daw. O, sinong papalit? Sinong papalit? Kung magre-resign ako, so sinong papalit? O, si Inday Sara? O, hindi sino papalit? Si Robredo? Wag na, uy. Di lalo tayo nagka-leche-leche. O, di ba? Tinan mo lang ang sagot niya. Why would I do that? Oo, I'm not running from my responsibilities. Why would I do that? Hindi ba? Tatanungin mo pa, sir, kasi nga wala kang silbi. Kaya kung gusto mo naman kung bakit ka dapat mag-resign, yun lang po ang sagot. Wala po kayong silbi. Palamuti lang kayo dyan. Kunyari, nagbabasa kayo pero wala naman kayo naiintindihan. Meron pa kayong papisto, meron pa kayong mabait at reconciliation. Anak ng tinapay kayo tapos hindi naman pala bukal sa loob ninyo. O, diretso. na siya ang dapat na mag-resign. Sinabi kasi mismo ng dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa mga gabinete dahil ang Pangulo mismo ang problema. Ganyan din ang naging banat ni Attorney Harry Roque sa Pangulo. Sabi ko nga sa iyo, hindi rin niya ini-expect na yung ginawa niya babalik sa kanya. Bopols kasi yung mga propagandista nito, yung mga vlogger nito, tatanga-tanga eh. Hindi talaga alam kung paano siya ipagtatanggol. Tingnan mo, manood ka sa mga vlog nila. Wala, hindi nila alam kung paano ipagtatanggol. Yung revamp, yung mass resignation, hindi nila alam. Oo, kasi nga when you reshuffle or at least nagdeklara ka ng mass resignation sa lahat ng gabinete mo, ibig sabihin hindi ka lang nagkamali sa pagpili sa isang tao, sa lahat. Lahat ng posisyon na 'yan. Alam mo na hindi nagpe-perform, kaya pakapalan na lang ng mukha, umalis yung dapat umalis. Hindi ba? Kasi kung talagang ikaw, kilala mo yung nilalagay mo diyan at alam mo yung kapasidad nito, alam mo kung dapat mo na siyang tanggalin o hindi. Alam mo kung nag-perform siya o hindi. Pero itong na to, wala eh. Ganito, pag-resign kayo lahat, i-retain mo yung budget I-retain mo yung budget, DOJ, DILG. Yung mga importante, i-retain mo. Yung iba, tanggalin mo, tapos palitan mo na lang. Sir, paano yung tatanggalin natin ganun-ganun? Wala tayo. Wala, basta sabihin mo, tanggalin sila. Tapos palit na lang. O para lang may masabi din yung tao na nagpaikot tayo. O para lang may masabi yung mga tao na may ginawa tayo. Pero kung titingnan mo, walang silbi talaga yung pagpaparesign niya. Kasi yung mga key positions nandiyan pa din. Si Boying nandiyan pa din. Si Remulyang isa nandiyan pa din. Si Enrile nandiyan pa din. Puro pasahod pa rin ng gobyernong mga yan. O hindi ba? Pero giit ng Pangulo, hindi niya inutos ang courtesy resignation para magpapogi. We are looking at the problem deeply. You know, siguro by now, you know, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like to fix it. So that's what we're. Wow. If you have a problem, I have to fix it. And ang solusyon mo sa problema ng Pilipinas, tanggalin yung mga cabinet secretary. Ang wala silang alam mo, wala kaming pake kahit sinong ilagay mo dyan, kahit aso ilagay mo dyan, wala kaming pakialam, sa totoo lang eh. Ang pakialam ng Pilipino is kung papaano masusolusyonan yung kagutuman, peace and order. Yun ang importante, sir. Wala nang importante sa lahat kundi iyon. Security of tenure, bahay, mababang bill sa kuryente.
Tangina, kahit tanggalin mo yung mga yan, hindi magmumura ang bigas. Kahit nga mamatay lahat yan eh. Wala kaming pakialam eh. Oh, yun ang talagang problema. At saka sabi ko nga sa'yo, kahit sinong ilagay mo dyan, kung ikaw pa din ang nagmamando at saka wala kang political will, wala rin. Kahit maglagay ka ng isang damukal na matatalinong tao dyan, kung tanga yung nag-uutos sa kanila, maniwala ka lahat yan, magiging tanga katulad nung nag-uutos sa kanila. So ang problema nga dyan, ikaw, if you really want to do your country a favor, lumayas ka na dyan. Walang problema. Sabi, gawin mo na lahat ng gusto mo, magparty ka. O, gusto mo, magpatato ka sa mata. O, kaya, mag-wig ka, magpa-long hair ka, mag-headbang ka hanggang mabagok yung ulo mo. Wala kaming problema dun, sir. Pero, ayun na nga, ang hirap magtiwala kasi. Drug test na lang, hinihingi ng tao, hindi mo pa maibigay eh. Paano mo sosolusyonin yung problema namin? Yung issue nga ng tao sa'yo. Hinihingi sa'yo ng tao na pagpapadrug test mo, hindi mo pa magawa. So expect us to be doing a rigorous performance review. Bagamat wala munang inanunsyo ang Pangulo na iba pang gabinete na babalasahin, kinumpirma niyang Rigorous review. Dapat nag-review ka muna. Rigorously. Bago ka nagpa-resign. If you are really going to evaluate them rigorously, then you should have done it nang nandiyan pa sila. Asan ang accountability niyan? Kung halimbawa, itong ahensya na to, may kabulastugan dito, pinag-resign mo na yung paano mo pa siya habulin kung resigned na siya? O hindi ba? Nako, Diyos ko, BBM. Hindi ka marunong magpatakbo ng gobyerno. Ikaw na kaya magpresidente, Boss D. Puta, baka pag ako nagpresidente, sumakit ang ulo nyo. may napili na siyang susunod na hepe ng PNP, kapalit ni Police General Romel Marbil na magre-retiro sa June 7. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to... Yeah, maganda yung maganda yung isang na yan. Wait lang. Ipakita ko sa inyo yung issue tungkol diyan. Yung sa PNP chief. Nakakatawa lang kasi. Nakakatawa lang kasi yung kanyang yung kanyang asta nung sinagot niyan. Ito 'yon. Ito yung mismong video kung saan tinanong siya tungkol sa PNP chief, ha? Alam naman natin kung sino 'yan. Tangina, tsaka kahit sino naman ilagay natin diyan, Diyos ko po. Alam naman natin na hindi naman magpe-perform yung mga 'yan. Dahil naman yan, hindi naman tawag dito, kaya ang ilalagay nyo dyan sigurado kung katulad din lang ni Marbil, tangina wala rin pagbabago dyan sa PNP na yan. Ito pakita natin itong sasabihin nito ni BBM. Tinanong siya tungkol sa Chief of Police. Tinan nyo yung arte niya. Mr. President, magandang gabi po. DILG Secretary John Vic Remulla yesterday said that nakapili na kayo ng bagong Chief PNP. Is it true? Kung totoo, Mr. President, sino po siya? Napakasimple nung tanong. Sabi po ni John Vic Remulla, nakapili na daw po kayo ng PNP Chief. Pwede po bang sabihin nyo na ngayon kung sino po siya? Diba? Yeah, kasi tinan nyo kung anong nito. Putang inan to, kala mo teenager. Tinan mo pa paano sasagot. Actually, it's oh my God, it's the answer is more complicated than that. Putang ina, kala mo si Ann Curtis. Actually, oh my God. Ganun pang putang ina presidente to, parang baliw. Actually, oh my God. The answer is actually more complicated. Ulitin natin kung kung paano umasta si Chris Aquino na naging lalaki. So, Mr. President, sino po siya? Actually, it's oh my God, it's the answer is more complicated than that. Actually, oh God. The answer is actually more complicated. What's more complicated than just answering the question?
if you don't want to answer the question, just tell the person. I cannot give you the name right now. This is not the proper forum for that. Just wait for me to go back to the Philippines and discuss it with my cabinet first. And then when everything is said and done, when everything is settled, then we will give you the name. But for now, let's just say it's not yet official. Yan, meron pang mag-iinarte ka pa na, oh God. Oh God. The answer is more complicated. Yan. O kaya kung sabihin mo, si Torre, sabihin mo na kaagad si Torre. Yeah, we are actually looking at, we are choosing between Torre and this, and Jean Pajardo. We're actually looking at, putting either one of the two. Di ba, as simple as, anong complicated pang pinagsasasabi mo? Sinusurprise mo pa kami. Wala rin namang kwenta yung ilalagay mo dyan eh. Kahit naman sinong ilagay mo dyan, wala silbi, ikaw maglalagay eh. Di ba, ikaw namili? Putang inan yan. Sigurado ako wala silbi yan kung ikaw namili. Tinan mo, namili ka nga ng cabinet secretary eh. Oo, di ba? Tagal-tagal mo namili ng DA eh. Oh, pagkadating ng DA mo, putang ina, yung DA mo gusto mong ibalik, parang ayaw na niya eh. Oh, so ano pang sinusurprise mo pa yung tao eh, wala rin silbi na may ilalagay mo dyan. O sige, diretso. As ever. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. They should hear whoever. Yun, simple. Simple, bakit umaarte-arte ka pa, nakala mo ano ka? Akala mo college boy ka. Akala mo artista puta. Meron pa. Oh God. Tinawag mo pa ang Diyos, tinatanong ka lang kung sinong ipapalit mong PNP chip. Kung di mo pa pwede sabihin mo, I cannot answer that right now. Let's just talk about it when I get back to the Philippines. It's not yet final. I have a few people on the list. I haven't really decided yet. Ganon. Or yes, I have chosen somebody already, but I'm still doing the background check or the due diligence. So I'm not gonna answer and give you the name as of today. In the right time, I will call everybody. I will announce it. But not today. O ganun. Ito, parang tanga. Nasa ibang bansa ka tas ganyan ka umarte. Authorities should hear about it first from me, not through the news. But yes, we're very clear on what we're going to do next. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo? May napili na po kayo? Meron na po. Talking about peace and order, security, Mr. President, ano po yung magiging marching orders nyo doon sa bagong Chief PNP? Especially na gusto nyo i-intensify yung police visibility sa mga kalye. Well, what will I tell the new Chief PNP? The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing. Because we have very good statistics concerning crime. And for example, very good statistics concerning crime. Mr. President, again, we are the Americans, which are your friends, are giving advisories to their traveling citizens going to the Philippines na mag-ingat because of kidnapping, because of possible because of the unrest, because of the criminality. So, do not tell us na okay tayo. Well, in fact, ang dami ng mga bansa ang pinag-iingat yung kanilang mga citizens when going here. Nagkataon lang talaga maganda Pilipinas. Masarap talaga bisitahin ng Pilipinas. Ideal ang Pilipinas because English-speaking country, maganda ang ating
ang ating kalikasan, ang ating yung biodiversity natin. Oo, yung ecosystem, yung ecology natin. Hindi, maganda ang Pilipinas. And mura ang cost of living dito, mura ang bilihin dito. English speaking, friendly tayo. Pero sa kabila ng 'yun, tumataas talaga yung violence. Lalo may namatay nga under your administration. May namatay nga na foreigner diyan sa Makati, remember? Oh, meron ngang mga vloggers na nakidnap under your watch. 'Di ba? Na mga foreigners na hindi natin alam kung ano na nangyari, buhay pa ba, patay na ba yung mga 'yon. Oo, dahil lang sa news blackout, hindi lang lumalabas lahat ng mga issues, pero ang dami mga vloggers nga nagrereklamo eh. Ini-scam sila, ini-scam sila ng tricycle, ng mga taxi. O tapos sasabihin mo, mababa. Ultimong Amerika nagpapaalala sa mga magbabakasyon ng mga Amerikano na ingat sa Pilipinas. Nagsasasabi mo. Example, there's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. If we are going to look here at the crime result at the national level, ganyan siya mag-review. Tinitingnan lang niya kung ano yung papel na ibinibigay sa kanya. Ang tanong, sir, kinonfirm mo ba yan? Anong due diligence ang ginawa mo para malaman mo kung yung papel na yan is accurate or hindi? Di ba ano sabi ni Secretary Remulla? Ay hindi, dapat taong bayan mismo ang nagsasabi na safe sila. Hindi ba? Taong bayan dapat ang nagsasabing safe sila. Hindi ito mga piece of paper na ito. Because again, pag nilukot mo yan, tinapon mo sa basura yan, wala nang silbi yung papel na yan. So wag kang tumitingin lang sa datos na ibinibigay sa iyo. Kailangan ikaw mismo dino-double check or kino-confirm mo on your own, in your own capacity kung totoo ba itong mga numero na ibinibigay sa iyo. Bumaba ka kasi sa pwesto mo. Bumaba ka sa taong bayan. Hindi yung kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Kung ano-anong pinaggagawa mo, interview kayo ni Katunying, hindi nyo inaalam yung problema ng taong bayan eh. Pumunta kayo dyan sa Cubao, Aurora, mag-cellphone ka. Putangin na pag nais na tiyang ka. O ibig sabihin, hindi na pwede ulit mag-cellphone sa labas ng bahay ngayon. Where are the index crimes? Eto. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus ka kasi ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon na same period bumaba. Hindi ako naniniwala. Bakit? Ang daming krimen nung Ang daming krimen nung eleksyon. Election-related crime. Usually tumataas talaga ang crime pag may eleksyon. Kasi napakadami ng election-related crime. So ibig sabihin, BBM, kung walang eleksyon ngayon, mas mababa pa sana yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga to, hindi to nag-iisip eh. Oo, may eleksyon ngayon, ang daming binabaril ng eleksyon. Ang daming mga kung ano-anong krimen ng eleksyon, sabihin nyo, bumaba pa ngayon. Tumaas ngayon because nagkaroon ng eleksyon. Alam naman natin pag eleksyon, tumataas talaga yung election-related crime. Kasi gun ban eh, pag eleksyon eh. O, syempre pag gun ban, madami tayong mahuhuli na may mga dala na baril. Krimen na yun. Hindi ba? Ang pinagsasasabi nito, last year walang gun ban. Walang election last year. Tapos mas mataas last year kesa ngayon. Loloko mo naman kami. Hindi kami grade 1. Katulad ng mga vlogger mo na mga kulang sa sustansya yung mga utak. That minus lahat. When you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. So they must be doing something right. Now, the
what we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. Hindi, sir. Hindi, sir. Kasi sabi ko nga sa inyo, nawala ang tiwala ng mga Pilipino. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to nag-aaral ng kanyang leksyon. Hindi ito bumababa sa mga kalye para maintindihan yung sitwasyon. Noon, we feel safe kasi nga mababa ang crime rate ng panahon ni Pangulong Duterte and mapagkakatiwalaan yung mga pulis noon. Papaano ka magiging at peace or at ease sa mga pulis natin kung yung mga pulis natin mismo hindi alam yung batas? Sabi ko nga sa inyo, after what happened to KOJC at nagpagamit yung napakaraming pulis doon sa pang-abusong karapatang pangtao ng mga taga KOJC kahit alam nilang mali, mawawalan ka talaga ng tiwala sa pulis. Makikita mo kung gaano ka-violente yung pulis kapag inutusan sila ng mga amo nila na gumawa ng kabulastugan. Gagawa talaga sila ng kabulastugan. Wala nang rule of law kapag tinuruan sila ng amo nila na maging satanas. So ako, kahit madami akong makitang pulis dyan Putsang ina, baka nga mas lalo pa akong matakot Kasi yung pulis, minsan kahit wala ng warrant of arrest, kulong na lang ng kulong. Diba? Kahit wala ka namang kaso, bigla na lang inaaresto ka. Sabi ko nga sa inyo, mga kasamaan nga lang natin na vlogger. Pucha yan, kung iharas ng mga PNP, ganun-ganun na lang So, hindi po solusyon yung police visibility, sir. Never naging solusyon yung police visibility. Ang solusyon po, talagang kailangan crackdown against crime, ganun. Oo, yung matapang na pag-utos sa mga pulis. Una, linisin yung hanay nyo. Pangalawa, linisin natin yung mga kalsada. Putsang ina, hindi pwedeng ganito. Kailangan lahat tayo, lahat ng syudad, zero crime rate. Oo, kailangan lahat ng kriminal, mahuli ninyo. O kaya maitaboy ninyo yung kriminal, ganun. Perfectly understand that. I perfectly understand that. Basta, kahit papaano, may pulis dyan. May umiikot dito na pulis. Ano pa? Konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important. Konting sigaw, tatakbo, gago. Marami yung kaibigan pulis. Sabi nila pagka tinawagan daw sila. Minsan daw. Ito, kwento lang naman sa akin to. Siguro, napapatawa lang sila nung kwento sa akin. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo pakikinggan Sabi nila pag may tumawag daw sa kanila, merong doon. Minsan daw, 30 minutes pa daw inaantay nila. Para pagpunta nila doon, tapos na. Naman, paano nga kung tatawagin mo polis? Criminal din. O hindi ba? Yung dami-dami kaya ngayon. Dami kayang issue ngayon. Mga polis, imbis na sila yung nagpapatupad ng batas, sila yung lumalabag sa batas. Walang tiwala yung mga tao dyan sa mga tangin na saan ka makakita ng ganyan. Mantakin mo yan na yung pinaka pinaka malupit na naisip niya para labanan ang krimen. Putya, dagdagan yung pulis sa kalsada para mapigil. Putang ina, sinong gago na kriminal ang gagawa ng hanggang nandiyan yung pulis? Pag alis nun, dun gagawa ng kabulastugan yun. Nang tinapay ka talaga Paigtingin ninyo. Ibalik nyo yung mga checkpoint. Panahon ni Pangulong Duterte, napakaraming checkpoint. Ngayon, nangawala na. Ayun na, chine-checkpoint ngayon. Ewan ko kung ano nang chine-checkpoint ng mga lespo ngayon. Pero dati, madaming checkpoints. Pag-upo mo, nawala yung checkpoints yun yung nakikita natin isa sa mga problema. Masyado ka talaga malambot. Tingnan pa natin. Itong bago tayo magtapos, itong reconciliation, maganda to. Sigurado ako marami sa inyo ang makaka-relate dito sa hinayupak na reconciliation na ito. Siya lang naman ang nagpasimuno niya. Nagpa-interview siya kay Katunying na tinanggihan yung posisyon ng Oy, J. Ruiz, kakahiya ka naman. Tayo na, wala ka pang ilang buwan, papalitan ka na kagad. Walang hiya ka kasi, hindi ka marunong. Tawagin, kasi kailangan pag sumipsip ka kay Marcos, puta, kailangan pati yung hinlalaki niya sa paa malinis. Tingnan mo si Katunying, ang galing sumipsip.
nagpa-interview siya and then tinanong siya ni Katon Ying, are you open for reconciliation with the Duterte? Sabi niya, yes, okay ako. Ayoko na meron akong kalaban. Sa lahat gusto kong makipag-ayos. Diba? Sabi niya, naku, magko-confess pa ako dito. May mga pag-ganun-ganun pa siya. Putang ina, sino ba nag-open ng reconciliation na yan? Ikaw lang namang ugok ka. Kayo lang naman ni Katon Ying, alam naman natin na yung inyong interview, scripted naman yan. Alam mo naman na yung mga itatanong niya. Kaya nga ang bilis mo sumagot eh. Kasi tinan mo, dito, pag media yung kaharap mo, pag tinanong ka, putang ina, para kang natatae. Oh, pero pagka ang tanong sa'yo, alam mo na yung sagot, kumpiyansa ka na sumagot. Ikaw ang nagsabi that you want to reconcile with them. The Dutertes doesn't want anything to do with you. Or doesn't want anything na manggagaling sa iyo. Wala na. Bloodbath na nga ang gusto nung Ali. Oo, all out na yan. Sabi ko nga sa iyo, you are almost out of Malacanang. 3 taon na lang. Mawawala ka na dyan, buwisit ka. Sino pang gustong makipagbati sa iyo? Kung ako si Inday Sara, I am gunning for the presidency this 2028 and I know that I'm very popular now. I'll just maintain it. Ikaw, palabas ka na. Putang ina, kailangan mo na talagang makipagbate dahil alam mo lahat ng kahayupang ginawa mo dyan, babalikan ka ng kamay ng batas. So ang gusto niyang mangyari, putang ina, siya pa yung magpapakipot, siya pa yung magbibigay ng terms. Siya naman yung gusto maipagbati. Tanga ka ba? Nung sinabi mo yan, ipinamuka lang sa'yo ng mga Pilipino, pati ng mga nagmamahal sa Duterte at mga Duterte, ipinaramdam lang nila sa'yo na tanga ka ba? Matapos mong taraydorin, gusto mo bati-bati na lang? Bobo ka ba? Matapos mong ipatapon yung tatay nila, bati-bati na lang? Matapos kang manalong presidente dahil sa kanila at ipalibing ang tatay mo, tinrider mo sila tapos sasabihin mo na ayaw mo ng gulo. Gago ka ba? Yun lang ang sagot nila doon. Wala silang hinihingi talaga sa'yo. Humihiling lang sila sa'yo. Kasi nga, ikaw ang nag-open up ng kabubuhan na reconciliation na yan. Anong sabi nila, which is alam mo na imposible, para talagang makita natin kung sincere ka, pauwi mo si Duterte. Total, ikaw naman ang nagpadala niyan dun. Anong sagot nitong gunggong na to? Anong sagot niya? Ang sagot niya, hindi, ayoko nang may kondisyon. Hindi ba? Sabi nga, sige, magpa-drug test ka muna para bati-bati tayo. Pucha, tinan mo, nagalit. Ayaw daw niya na may kondisyon. Kapag naipagbati ka, gago. Ikaw lang naman ang nakikipagbati, hindi naman sila. Actually, binigyan ka nga nila ng tasks na alam nilang hindi mo kayang i-perform. Meaning, they do not want anything to do with you anymore. Ayaw na nilang makausap ka, makita ka, isipin ka. You are an outgoing president whose survey, whose trust rating is going down and down and down. Parang kanta ng sex bomb, pababa ng pababa. Papunta ka na dun sa impyerno. Bakit pa kami makikipagbati sa'yo? Sukan-sukan na tao sa'yo. Hindi nga nanalo yung mga kapartido mo mantakin mo. Lumipat sila sa partido mo para lumakas sila, putang inang yan. Naging kiss of death pa yun. Nangamatay yung yung iyong mga kapartido. Si Pacquiao, si Bong Revilla, kalakas si MD Si Pacquiao, si Tolentino, si Abi Binay. Hindi ba? Dahil sa'yo. So dapat ka doon ka makipagbati dahil sinira mo ang mga karera nila. Diyos ko po. Pakinggan natin yung sasabihin niya tungkol dyan. Ivan Irina, Channel 7. Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Senator Bongo said... No. That's not how reconciliation works. No. That's not how reconciliation works. Gago ka pala
Putang ina mo, ikaw nakikipag-reconcile eh. Ano yung gusto mo, bati-bati na lang, okay na yun? Putang ina, diktador ka? Tanga ka pa. Di sana, hindi ka nakikipagbati. Di sana, sinabi mo yung Katunying, are you open with reconciliations with the Dutertes? No. Why would I reconcile with them? Di sana yun na sinabi mo. O putang ina, ikaw tong parang aso eh, na yes, gusto ko maipagbati, ayaw ko nang may kaway. Tapos putang ngayon, ganyan ka sasagot. No. Wala dapat terms and conditions. Yung pa ikapag-reconcile. Gago! First off, you started it. Ikaw nagsimula niyan eh. Ikaw ang ikaw ang nag-conceptualize ng bati-bati na yan. Kung di ka naman tanga kayo ni Katunying. Tapos ngayon, nag-set sila ng conditions. Napahiya ka. Hindi mo kayang gawin. Drug test, hinihingi sa'yo. Di mo kayang gawin. Pauwiin sa Duterte, hinihiling sa'yo. Di mo kayang gawin. Sabihin mo na lang na I cannot do kung ano yung nila, yung mga conditions nila. Because it's out of my control. Yung hinihiling nila na pabalikin si Pangulong Duterte is out of my control. It's in the ICC's hands already. I cannot do anything about it. So basta ako, I'm trying to reconcile with them. I'm trying to yung mend yung gap. If they're gonna give conditions and hindi ko naman kayang gawin yung mga condition na yan, sorry na lang sa akin. Ayaw nila ng reconciliation. Ganun sana, hindi. No, wait. Hindi pa pwede yung ganyan. Gago ka ba? Hindi pa pwede yung ganyan. Ikaw yung naunang nakikipagbati tapos ngayon mas galit ka pa? Baliw. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tangina mo, ewan ko sa'yo. Gago, ikaw lahat gumawa niyan eh. Ikaw lahat yung gumawa, ikaw yung may kasalanan. Pwede ba naman yun na nambabae ka? Nambabae ka, no? Chinukchak mo ng chinukchak yung kabit mo. O nahuli ka ng asawa mo. O tapos sasabihin mo sa asawa mo, bati na tayo. Oo, baka gusto ko makipag-ayos sa'yo. Tapos sasabihin ng asawa mo na makikipag-ayos ka sa akin matapos ang ginawa mo. O mangako ka na hindi ka nauulit. Hiwalayan mo na yung babae na yan. Tapos sasabihin mo, hindi pwede. Ano ka ba? Ba't ko hiwalayan yung babae ko? Ang usapan lang naman dito, magbati na tayo. Pag ayaw, hindi pa pwedeng nakikipagbati na sa'yo kung ano-ano pa hinihiling mo. Gago. Tangina mo, ikaw may kasalanan eh. Ikaw ang salot eh. Ikaw ang salot sa samahan ninyong dalawa eh. Tapos gusto mo ikipagbati ka, ganun-ganun na lang. Gusto mo okay na yun, okay na, apir-apir na tayo, ganun. Tangina natural. May kasalanan ka, sinusuyo mo, nakikipag-ayos ka, dapat unang-una sa lahat, matuto ka munang aminin kung ano yung pagkakamali mo. Nakikipag-reconcile ka nang hindi mo alam kung anong kasalanan mo, gago ka. Tangina niyan, anong klaseng tao yan? Klaseng utak meron ka. Tangina, sobra naman ang taas ng tingin mo sa sarili mo, na lahat na lang ng tao tatanggapin yung kabobohan mo. May kasalanan ka, pinatapon mo yung tatay nila, gusto mo ganun-ganun na lang yung bati-bati na lang. Utang ina, diyan mo makikita, hindi talaga sincere itong gagong to sa ginagawa niya sa buhay niya. Hindi talaga siya sincere sa mga sinasabi niya. Itong kupal na ito, kapag may sinabi ngayon, bukas iba na. Puta, iba-iba mood niya. Ewan ko kung anong tama, ano bang tinitira nito. Iba-iba tama niya. Ngayon naman, ang tama niya, tamang siya yung pinakamagaling. Noong nakaraan, yung tama niya, tamang tamang bait. Ngayon, tamang kupal eh. Oo Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Wala talaga, tanga. Wala talagang pupuntahan dahil ayaw talaga nila makipag-ayos sa'yo hanggat hindi mo nga nahihit o nare-reach or at least kinokorek yung pagkakamali mo. Unang-una sa lahat, Bongbong, alam mo ba na may pagkakamali ka? Kung wala kang pagkakamali, putang ina in the first place, bakit ka makikipag-reconcile? Gago. Alam mo
na may ginawa kang kasalanan, kabalbalan, kaya kayo nag-away. Di ba? Pwede ba yun? Nag-away kayo, wala kang ginawa? So alam mo kung ano yung ginawa mo. I-correct mo yung mga maling ginawa mo. Yun lang naman ang sinasabi nila eh. Kung sa magsyota ng babae ka, paano mo i-correct? Yung ginawa mo, hiwalayan mo yung babae, tapos magpakatino ka na sa relasyon natin. Ganon, hindi pa pwedeng bati na tayo, tapos sinutsuk-tsak mo pa rin yung kabit mo. Hindi pa pwedeng ganon, sir. Kung yan ang logic mo, tangina, no wonder. Oh, no wonder. Walang nangyayari sa bayang Pilipinas kasi wala ka talagang logic. O yung moral compass mo talagang sabog. And that condition Tapos is na. That's not reconciliation. Bring That's not SPRRD even home daw po. that's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. Of course, ganun talaga. When you are at fault and you're trying to mend, you're trying to amend what's wrong. Kung ikaw yung may kasalanan and you're trying to apologize, may consequences yan. At kasama dyan yun na, ikaw ba kaya mo bang mangako na pag nagkabati tayo, hindi ka namang bababae? Hindi ba? Mantakin mo. Hindi pa pwedeng ganyan. Oo, hindi pa pwedeng nakikipagbati na nga sa'yo tapos magsiset ka ng kondisyon. Utang ina, ikaw yung may kasalanan, ikaw pa yung matapang na mag-set ng kondisyon. Utang ina, kapal ng mukha mo. Puta, saan ka nakabili ng tigas ng muka? Bibili ko. Walang hiya, oh. That, so, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Tapos talaga, matagal na. Matagal na tapos usapan, wala naman nakikipag-ayos sa'yo. May nakita ka bang Duterte na nagsabi na, are you willing to reconcile with the Marcos? Puta, nakita mo si Basti, tanungin mo niyan. Putang ina, baka sampaling ka niyan. Si Inday, tanungin mo niyan. Sabi nga ni Inday, di ba? If you're saying sorry, pero sinadya mo yung mga bagay na ginawa mo, hindi pa pwede yung sorry. You have to pay for it. Soon, Bongbong Marcos, you will pay for whatever na mga ginawa mong kahayupan sa bayang Pilipinas. You'll pay for it. The day of reckoning is coming. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Hindi niya alam. Kasi talaga, hindi niya alam kung papaanong magpakumbaba. Ganyan yung mga mata pobre. Hindi niya alam kung papaano sisimulan yung pag-apologize. Why? He never claims or he never accepted na may kasalanan siya. Hindi ka pa pwedeng makipag-ayos sa kalaban mo kung hindi mo tinatanggap sa sarili mo na you are also at fault. Di ba? Hindi niya alam when to start, how to start, kasi nga, putang ina, alam niya, marami siyang kasalanan. At ang masaklap dito, nagpapanggap siya na mukhang wala siyang kasalanan. Kaya na ganyan ang mga kriminal mag-isip. Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Yun, pakinggan mo, gago. Sinabi nga nila balik mo si Pangulo. Sinabi nga nila ikaw, stop mo yung impeachment. Nakikipag-ayos ka, di ba? Pag nakikipag-ayos ka, nakikipag-negotiate ka. Oo, hindi ikaw yung magsiset ng parameters. Hindi ikaw yung magsiset ng ng mga kondisyon. Ikaw yung nanliligaw, di ba? Ang pakikipag-ayos, pakikipagbate, lalong-lalo na, parang negosasyon yan. Oo, parang negosasyon talaga yan. Kailangan mo siyang ma-win. Kailangan mo ma-win ulit yung respect and yung trust niya. Anong gagawin mo? Putang ina, magmumukhang aso ka lang. Hindi pwedeng ganun. Kailangan paghirapan mo, kailangan
Kung kailangang magsibak ka ng kahoy, i-give ka ng tubig, gagawin mo kasi nga nanliligaw ka ulit. Pero putang ina ka, ikaw na yung nanloko sa taong bayan. Tapos putang ina, makikipagbati ka sa taong bayan, may demand ang taong bayan, sasabihin mo na, ano ba kayo, ba't ang dami yung demand? Di ba? Ikaw tong una sa lahat ang nanghihingi ng pangalawang chance, tapos gusto mo ikaw magsiset ng ng rules. Putang ina, kapal ng mukha mo naman. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayun, di ganun ang gawin mo. May hinihingis, tanginan to, tanga talaga, no? Kino-contradict niya, kakasabi lang niya, biglang nagbago na naman siya sa dulo. Ganun nga. Meron akong kondisyon. Kung gustong magkabati tayo, if you cannot, then get the hell out. Lumas ka na, lumayas ka. Ayan yung kondisyon. Sabihin mo lang, Bongbong, kaya mong i-hit o hindi? Sorry, narinig ko nga yung mga conditions nila. Ang hirap nung mga kondisyon nila kasi unang-una sa lahat, yung sa ICC, hindi ko naman yan kontrolado. Yun dito naman, batas naman ang nag-utos sa atin na ipadala siya doon. Alam mo, para kawawa nga ako dito kasi nakatali ang kamay ko. Kailangan ko sumunod sa batas. Pero pag sumunod ako sa batas, magiging kagalit ko naman yung pamilya nitong ng Pangulong Duterte. Kaya mamimili ako yung tutupad ba ako sa batas o yung relasyon ko sa kanila. Di ba? Ganun yun eh. Hindi eh. Putang ina, parang pwede ka na nga magsinungaling na ganyan para magmukha kang matinong tao eh. Na at least kinukonsider mo pa rin yung pagkakaibigan mo. Kaya lang, your friendship ends when your job starts, di ba? Parang ganun eh. Ganyan din si Pangulong Duterte, my friendship ends when my presidency begins, di ba? Dapat ganun ang mo hindi. Putan, hindi mo nga alam kung papaano mo i-articulate yung sagot dito sa tanong na ito ikaw tong gustong maipagbati. Dapat ganyan, hindi ko kayang gusto ko talaga makipag-ayos. Yung kanilang hiling kasi imposible pa sa ngayon pero subukan natin lahat ng makakaya natin para yung kanilang mga hiling ay masagot natin, makuha natin, tapos makipag-usap tayo sa kanila ulit. Ganun dapat. Kung madiplomasya ka ng tao, kaya lang putang ina, taas-taas ang tingin mo sa sarili mo, kala mo gwapo ka. Ayoko nga ng kaaway. Ayaw niya ng kaaway. Ayaw niya ng kaaway pero nakikipag-away siya. Parang baliw, no? Ay, nako. Anyways, maraming salamat mga boses sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Magandang hapon po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at